Noong Vietnam War, ang Hilagang Vietnam ay hindi nag-iisa sa pakikipaglaban sa Timog Vietnam at sa mga kaalyado nito tulad ng United States. May ilang bansa na tumulong sa Hilagang Vietnam dahil sa politikal, ideolohikal at estratehikong dahilan noong panahon ng Cold War. Ang pangunahing tumulong sa kanila ay ang Soviet Union. Nagbigay sila ng armas, missile systems, eroplano at pagsasanay sa mga sundalong Vietnamese. Ang dahilan nito ay dahil pareho silang komunista at nais ng Soviet Union na mapalawak ang impluensya ng komunismo sa Asya, pati na rin kontrahin ang kapangyarihan ng Amerika. Isa pang tumulong ay ang China. Nagpadala sila ng libu-libong sundalo, kagamitan at logistical support. Malapit ang ideolohiya nila sa North Vietnam at gusto rin ng China na mapigilan ang paglawak ng impluensya ng Estados Unidos sa kanilang rehiyon. May tulong din mula sa North Korea. Nagpadala sila ng mga piloto at military advisors upang suportahan ang laban. Ang kanilang layunin ay ipakita ang pagkakaisa ng mga bansang komunista laban sa mga kanluraning bansa. Bukod dito, ang Cuba sa ilalim ni Fidel Castro ay nagbigay rin ng moral support, medical assistance at mga technical advisors. Kahit hindi ganun kalaki ang kanilang military contribution, malakas ang kanilang political support sa Hilagang Vietnam. May iba pang bansa mula sa Eastern Bloc tulad ng silangang Germany at Czechoslovakia na nagbigay rin ng training, intelligence support at equipment. Ang pangunahing dahilan kung bakit sila tumulong ay dahil sa Cold War. Ito ay labanan ng ideolohiya, komunismo, laban sa kapitalismo. Ang Hilagang Vietnam sa pamumuno ni Ho Chi Minh ay suportado ng mga bansang komunista upang labanan ang impluensya ng Estados Unidos at mapalakas ang kanilang panig sa pandaigdigang politika. Sa madaling salita, ang tulong sa Hilagang Vietnam ay hindi lamang tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa mas malawak na labanan ng ideolohiya at kapangyarihan sa buong mundo. Isang tunggaliang nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan.